So hello, my name is Charles Simsiman. Ito yung March OJT accomplishments ko. So as to begin my internship journey here sa Visible Teams, yung March is marami akong natutunan ng mga new learnings tsaka skill building experience. Then kada week is na bibigyan kami ng mga technical challenges tsaka opportunities na gamit namin para ma-improve yung mga skills namin. So sa report nito, i-outline ko yung mga nagawa ko tsaka mga nagawa ng team ko, mga project namin na nakatulong para makapag-adapt kami sa mga new tasks tsaka challenges. So for the technical skills development, so dito, nalaman namin paano mag-create, tsaka mag-upload or mag-organize ng file within GitHub repositories. Then, nalaman din namin, ganyan, mag-create kami new repositories, mag-add files sa repository na yon, and navigate sa mga iba't ibang branches kung saan mag-work kami sa specific parts ng project namin. Then, dito na-introduce din kami sa Git Bash, isang command line interface para mag-interact sa Git repositories using text-based commands. So, gamit yung Git Bash na karoon kami ng ability para mag-perform ng tasks ng staging changes or committing changes with multiple messages and push it to the GitHub repo. So, dito natutunan ko yung iba't mga basic syntaxes or file management. So, una yung adding files. So, itad file name. So, basically dito, ni-include mo yung specific file na yon para sa isang next update. Next is yung committing changes. So, git commit, tapos yung commit messages. So, dito, nagka-create ka ng snapshot ng mga changes along ng message na nilagay mo kung anong ginawa mo sa file na yon. Next is yung pushing changes. So, dito, sinesend mo na yung file na yon sa isang place, which yung place na yun is yung remote repo dun sa GitHub. Next is yung cloning ng repository, so git clone. So, basically dito, ginagamit to para makapag-download ka ng isang copy ng isang project na sa repository para dun sa computer mo. So, next is yung creating a new branch. So, dito ginagamit siya para makapag-work ka sa isang independent section ng project mo. So, basically, kung magawa ka ng new folder within your project para maka-focus ka sa isang specific feature na hindi mo naapektuhan yung ibang feature or yung main na feature. Next is checking file status. So, checking file status, dito, sinasabi sa yung mga files na bago, nadagdag, or mga ready na isend dun sa repo. So, next is Markdown formatting. So, basically, yung Markdown sinagamit siya para mag-format ng plain text documents. So, dito nagamit ko yung mga basic Markdown syntax para mag-format text like yung pag-create ng headings, paragraphs, lists, and emphasize text. So, for instance, I could create a document na may organized sections para maging visually appealing ito gamit yung Markdown. So, next, para sa conventional commits. So, dito sa conventional commits, ang pinaka-importance lang nito is para maka-write tsaka makabigay ka ng detailed messages when mag-save ka ng mga changes. So, pag nag-work ka sa Teams, nasa sa isang feature, yung mga changes na nilalagay mo is mas madali lang maintindihan since gumagamit ka ng conventional commits. So, yung mga types of commits na nagamit ko rito is yung fit, yung para mag-add ka ng new features. Yung fix naman, if nag-address ka ng bugs or issues. Then, docs, if nag-update ka or nag-add ka ng documentation. Then, yung build, if nag-meet ka ng changes na related sa build process or external dependencies. So, next is yung website creation. Dito una, dito na-introduce kami sa local WordPress development tool, which is isang uh, uh, development tool na nag-enable us para mag-set up ng WordPress environment sa mga computer namin. So, next is yung WordPress and Elementor. So, sa WordPress, basically ito isang website builder kung saan may mga themes or may mga plugins na pwedeng gamitin para makabuo kami ng isang website. Next is yung Elementor. So, Elementor basically is isang drop page builder plugin na kung saan pwede mo i-drag and drop na lang yung mga need mo sa mga website mo. Like may section ka na need or may mga media ka na need, pwede mo i-drag and drop na lang yan. Then yung WooCommerce naman is isang plugin para makabuo ka ng e-commerce store na gusto mo. Like pwede ka magbenta ng sapatos, damit, and anything. So, for the quick demo, dito niran ko na yung dalawang website gamit yung sa local sites, which is sinabi ko kanina, ginagamit siya para mag-set ang WordPress environment dito sa computer namin. So, una yung para sa may Discover Japan na site. So, dito, uh, pinapakita ko, gumawa ng website para mapakita kung bakit natin kailangan discover yung Japan and bakit natin siya kailangan puntahan kasi maganda nga to. So, dito merong header, dalawa, which is home tsaka news. So, dito explore. So, sa Explore, merong regions of Japan. Nilagay yung iba't ibang regions of Japan na may ganitong effect. So, gumagana siya gamit yung plugin na in-install ko is yung Interactive Geomap. Next is yung carousel ng related sa Japan. So, yung climate ng Japan, yung history, religion, culture, and so on and so forth. Then, nilagay ko din top 10 popular tourist attractions. Yung mga ito natin sa movie. Yung mga yan.
Then next, nilagay ko yung most popular foods, sushi, sashimi, takoyaki, and so on and so forth. So gumagana tong mga to, gamit yung plugin na in-install ko. So pag kinlik mo to, lalabas sa gilid yung information about sa food na yan. Next is yung reviews ng mga tao na reviews nila nung pumunta sila na Japan. Yung mga yan. Next is send me a message, then yung footer. So, punta naman tayo sa news. So, dito sa news, nilagay ko yung Japan Explore Japan's happening. So, dito nakalagay yung matipang news na related sa Japan. So, pag kinlik ko to, mag-open siya ng new tab para mas magkaroon siya ng mas detailed information about sa news na yan. Then, ganun din sa iba. Gagana na rin yan kapag kinlik mo. Next, punta naman tayo sa marketplace na ginawa ko. So, dito, gumawa ko ng WooCommerce store. Naglagay ako dito ng men shoes ng Air Force One, Backload, Jordan Down, electronics, and kitchenware. Yung mga yan. So, yun lang para sa quick demo ng website ko. So, basically, Vue.js, sinisimplify nito yung UI development through its component-based architecture and it's facilitating the creation of complex UIs from reusable components. So, dito, gumawa kami ng to-do list application, then yung feature na na-assign sa akin is yung filter options. So, kunyari, pag may nilagay ka na to-do, pag mark mo na siya complete, pupunta siya sa mark complete na section. Kapag mark in progress, pupunta siya sa mark in progress na section. So, for the quick demo ng filter options ko sa to-do list namin, so dito may na-ready ng tatlong to-dos. So, as I said, yung sa akin is yung filter of options. So, pag kinlik ko yung button na to, pupunta na siya sa mark completed na task. Then, same goes with the other. Kapag nire-click ko ulit, pupunta siya sa progress task. So, try natin. So, dito sa unang task, naka-mark siya in progress. So, pag kinlik ko to, mag-mark siya na complete, tapos magkakaroon ng strike through na effect. So, dapat sa completed task, mapupunta na siya doon. Yan, gumagana naman. So, in progress, dapat dalawa lang sila. So, magdagdag pa tayo. Mag-mark na siya na complete. So, dapat dalawa na pupunta sa completed task. Yan, gumagana naman. So, i-mark siya. Next is, yung sa una, i-mark natin siya ulit ng in progress. So, dapat yung JCC na lang mapunta sa completed task. Yan, gumagana naman. So, that's all. Thank you. So, dito na introduce rin kami sa React Native at Expo. So, basically, ginagamit yung dalawang to para makakagawa ng mobile app development. So, yung React Native is basically a framework for building mobile apps using JavaScript na single code base siya na pwede na mag-run sa both platforms which is yung iOS at yung Android. So, next yung Expo naman is isa siyang set of tools and services built around React Native to streamline the development process. So, dito, gumawa kami ng group steering specification, then yung na-contribute ko na features doon is yung capture images by camera and yung social media share button. So, dito, try tayo mag-take ng photo. So, nag-open yung camera, picturean ko tong mouse. So, check. Adjust lang natin siguro ito. Done. Crop. So, yan na siya. So, edit natin, lagyan natin ng feature. So, sticker. Ito. Gawin natin dito 100. So, as I say, yung isa pang feature na sinabi ko is yung share button. So, pag kinik ko tong share, may option na kung saan ko siya pwedeng send. So, try natin sa chats ko. So, send ko sa sarili ko. So, dapat talabas yan doon, yung picture na yan. Yung edited na picture na yan. Punta tayo sa messenger. So, yan, gumagana naman. So, yung feature na sinasabi ko is yung share button, tsaka yung sa pag-capture ng image by camera ng mga features, gumagana naman. So, yun lang po. So, last is yung sa WordPress REST API at Postman. So, dito, namanipulate namin yung WordPress website namin gamit yung Postman. So, basically, nakahanap kami ng way para ma-control yung WordPress website namin na hindi na kami gumagamit ng admin panel nito, which is yung ginamit namin dito is yung Postman. So, yung Postman is nakatulong siya para makapag-test at makapag-work sa APIs. So, gamit yung WordPress REST API, nakapag-send kami ng request through Postman to the WordPress site. So, inaalaw kami nito para magawa ng mga iba't ibang bagay like adding new content or making changes to existing content. So, for the quick demo ng Postman, yung una sa get request. Sa get request, pagka-send mo yan, sinend ko na, lalabas dito yung JSON format ng
iba't ibang details regarding dun sa post na to. Yung mga yan, yung mga details yan, magre-reflect yan dito. So, next is post request. So, sa post request, dito pwede kang mag-add ng content. So, dito mag-add tayo ng content using JCC from post 136. So, pag sinend ko yan, magre-reflect siya dun sa site. So, lalabas yung JCC from post 136 dyan. So, yan, gumana na siya. Tapos, meron siyang ID na 296 yung gagamitin natin mamaya. So, sa put request, yung sinabi ko, gamitin yung ID ng post 56 na yun. Yung ID nyo is yung 296. So, 296. So, babaguhin natin yung pangalan niya. So, from post 136, ay went siyang post 130. So, send natin. So, refresh natin. So, from 56, yan, magiging 30 siya. So, pagka-delete naman, sa delete request, i-delete natin yung ID na gusto natin. So, yung ID na post na to is yung 296. So, di-delete natin siya. So, mawawala na siya dito. So, send natin. Refresh, mawawala na siya. That 70 na yung sa unahan. So, yan, gumagana naman. So, yun po para sa quick demo ng Postman. Thank you.